Hi guys, magandang araw sa inyo. My name is Ruel and welcome back to my channel. Ngayon ay mag-react ako sa isang video na napanood ko. Ito ay video ni Mayor Vico Sotto ng Pasig. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng building o kinoconstruct yung building ng walang building permit. Ano ba yung pwedeng mangyari sa atin kapag nag-construct tayo ng building ng walang building permit? Tara, panoodin natin yung video ni Mayor Vico Sotto. Ano pong nangyari dito? Ito po, ano permit na to? Sir, meron na po yun. Sir, gusto ko lang ilinaw ha. Mula't simula ako dito, hindi kayo pinahihirapan ha. Wala kami, may kontrata pa kayo sa city, walang problema. Walang problema. Pag nagbibid kayo sa city, walang problema. Kayo manalo, walang problema. Hindi kayo hinaharas, hindi kayo pinahihirapan. Pero, nagtataka ako sa inyo. Kasi, di ba AAA kayo? Quad A. Oh my God, Quad A pa sila, grabe. Sana ganito lahat yung mayor, kagaya ni Vico Sotto, walang corrupt, talagang pinapa-implement niya yung batas. AAA, quadruple A pala kayo. Kayo isa sa pinakamalaking contractor sa buong Pilipinas. Sa sarili ninyong syudad, hindi ko yung mga pag sinabing quadruple A, ibig sabihin, malaking company kayo, kayo yung pinaka-main contractor. Hindi kayo basta-basta contractor lang napipitsugin, talagang big time contractor kayo. Kaya dapat alam nyo lahat yung batas. Siyempre, magagaling yung mga kinukuha nyo mga engineers dito sa mga documentations. Bakit gano'n? Ito, pare, ano permit yan? Meron, sir. Ano nga ang permit? Building permit. Meron building permit. Ilang floors yung in-apply nyo yung building permit? 4. Ilang floors yan, pare? Sir, ito na rin for Ano una? Permit o construction? Yan, maganda yung tanong ni Mayor dito. Ano yung una? Permit o constructions? Tingnan natin yung magiging sagot ng officer. May permit na po. May building permit. So, kukuha ka ng permit na 4 floors, tapos magtatayo ka ng Hindi, sir. Ito, Boss, hindi yan 6 stories ba yan? 7? 5 lang. Oh, pero yung permit Yung for 4. sir, for ina-apply na namin yung permit. So walang permit yung 5th floor niyan. Grabe, ina-apply pa lang nila pero kinoconstruct na yung 5th floor. Kasi per floor yung application ng building permit. Kung ilang floor, yun yung i-apply mo na building permit. Ngayon yung in-apply nila, yung may permit na is hanggang 4th floor. Yung 5th floor daw ay kinoconstruct na pero ina-apply pa lang yung building permit. Grabe. Oh, malinaw ha, sinasabi niya walang permit yung 5th floor. In-applyan nila 4 floors, itong building pa lang po ito, hindi pa kasama ito. Ayun. Bakit ganun ang nangyari? Ina-apply na po namin, sir. Pare, compliance ka, dapat marunong ka. Ano una, permit o construction? Compliance engineer siya, dapat talaga actually alam niya talaga to kasi compliance engineer siya. Pagdating sa documentation, mga application ng permits, alam niya na dapat. Hindi natin alam kung bakit ganun ang nangyari. Ano na una, permit o construction? Ayun, umamin siya, construction yun na una. Wala pang building permit, ina-apply pa lang. Clear ka sa building code? Yeah. Compliance officer ka? Yes. Anong offense po yun? Di ba criminal offense yun? Ayun, criminal offense to. Ang sabi ni Mayor Vico, kapag nagtatayo ka ng building o kinoconstruct mo yung building without permit, it's a criminal offense based dun sa sinabi ni Mayor Vico. So, ngayon, kailangan ko kayo kasuhan, kundi hindi ko ginagawa trabaho ko. Ito, may permit na to, wala? Ongoing na po, sir. Ito. Ano una dapat, pare? Construction o permit? Permit po. Dito, ano na una? Construction o permit? Construction. Oo, malinaw ha. Wala akong, di natin hinaharas to. Magaling tong si Mayor. Sana ganito yung mga mayor sa mga public officials. Talagang ini-implement yung batas. Kasi sa ibang bansa talagang sumusunod sila sa batas. Galing ako ng iba-ibang bansa. Like, unang pinuntahan ko yung Brunei. Sumusunod talaga sila sa batas pagdating sa constructions. Sa China, sa Australia, very strict. Talagang takot silang sumuway sa batas. Sumusunod sila kahit na small details lang, talagang na kailangan compliance yun sa
sa building code. Lumalabag kayo sa batas. Sana makarating naman sa mga owner. Sino ba owner nito? Sir, Pacifica siya. Biskaya. Pakisabi naman. Hindi ko sila kilala. Ha? Wala akong... Hindi ito personal. Pero, nakailang sabi na kami. Nung una naman, nagsasabi kami ng maayos. Nagno-notice kami ng maayos. Pinapatawag namin kayo ng maayos. Ba't ayaw niyo tumigil? Kitang-kita sa sarili kong mata. Ongoing yung mga construction, pati din sa kabilang lote. Wala kayong mga permit. Bakit? Nahihirapan ba kayo sa OBO? Yung OBO, ang ibig sabihin nito ay Office of Building Officers. Ibig sabihin, ito yung sa local government na nangangasiwa sa mga building permits. So, sila yung nag-inspect kung talagang nagko-comply sa building code o sa batas na ginawa ng local government yung ating mga contractors. Kasi kung nahihirapan kayo, may ito sa inyo ng lagay. Wala naman. Kung meron, sumbong nyo sa akin, di ba? Kami may kasalanan noon. Sumbong nyo, a-actionan ko yan. Pero, ito, ano dahilan? Kanya very fair tong si Mayor Vico. Kung kasalanan nila, talagang pwede silang kasuhan. Pero dito talagang pangingita talaga na may violation na nagawa itong ating si Pogi. I mean, yung kanilang companies. Kasi nga, hindi nag-comply sa building permit. Nag-construct sila without building permit. Sino kaya makakasagot sa akin? Sir, narinig niyo ba yung sinabi ko sa kanya? Bakit po ganoon ang ginagawa ninyo? Sir, bilang quadruple A contractor, alam niyo ang lahat ng batas, alam niyo ang lahat ng tama proseso. Yun, hindi ka ba yung quadruple A contractor kung hindi nyo alam yung batas, kung hindi nyo alam yung sa mga paperwork, sa mga building permits, sa mga documentations, lalo na sa mga building permits, syempre, hindi ka talaga magiging quadruple A contractor. Kasi pag sinabing quadruple A, napakalaking company nyo talaga. Pwede kayong humawak ng isang napakalaking construction, and then kukuha kayo ng mga other contractor rin, magsasubcon. Kayo humahawak ng mga other subcon na malalaki rin na company. At kayo yung pinaka-boss nila sa inyo sumukuha ng projects. Kaya dapat hindi pwede na hindi nila alam yung batas pagdating sa, lalo na itong building permit, napakasimple lang nito. Bakit hindi po kayo sumusunod? Ang alam ko, sir, bali, ano na lang boss namin, naayos namin yung... Sir, hindi malaman ni engineer yung sasabihin. kung ano tinanong ko sa kanya, yun din po tatanungin. Kilala mo na kayo, sir? RV lang. Ano po kayo, sir? Engineer po kayo? O engineer pa kayo, dapat kabisado nyo tama ka naman. Engineer ka, siyempre, hindi ka naman hindi ka makakapasa sa licensure kung hindi mo alam yung lahat ng batas tungkol sa construction saka sa compliance sa building code. Sa batas po, ano po ang una? Construction o permit? Permit. Dito po, alam naman floor niya. natin. Ano po na una? Construction o permit? Construction ang nauna. Dito po, sir. Ano po na una? Construction o permit? Actually, may ongoing. Pero ongoing din po yung Nasa Sumulusot si engineer. Tingnan natin kung makakalusot. Ito po, sir. hindi apply. Actual permit ang pinag-uusapan natin. Ayun, kasi kalaman, pagka-apply pa lang, ibig sabihin, wala pang permit, hindi pa approve yung inyong, yung plano nyo for constructions. Wala pang permit yun. Dapat hindi pa kino-construct yun kasi wala pang building permit. Kung nag-apply kayo ng permit at nagkaroon kayo ng problema, pinahirapan kayo, mali yung proseso namin, sumbong niyo sa akin, ako mismo Yun, pwede yun. Pag corrupt, halimbawa, nag-apply sila ng building permit tapos pinapahirapan sila dahil nangihingi ng lagay under the table para mabigyan sila ng permit. Ibang usapan naman yun. Pero ito kung okay naman lahat tapos hindi kayo nag-apply ng building permit tapos nag-construct kasi violation talaga yun.
kakasuhan nyo kami. Kung may mali talaga. Tama. Walang problema doon. Tama po yun. Pero, wala naman problema. Ayaw nyo lang sumunod sa batas, ay may problema tayo, sir. Alam mo problema, ayaw sumunod sa batas. Talagang malaking problema rito. Hindi naman po pwede yun, engineer. Kasi malinaw. Una, ang permit sa construction. Ayan guys, tandaan nyo, laging una yung building permit kasi yung ating city engineers, tinitingnan nila kung nagko-comply kayo sa ating Philippine Building Code at sa local government na resolution na in-implement. Ngayon, kung di kayo makapasa doon, bibigyan kayo ng pagkakataon para i-correct yung mga dapat i-correct doon sa inyong proposal. Talagang bawal yung guys, yung mag-construct ng building without building permit. Ano ba yung pwedeng mangyari sa atin? So, ipapatawag tayo ng LGU, ng local government. At pwede tayong kasuhan, kagaya ng sabi ni Mayor Vico. At magkakaroon tayo ng fine penalty dahil sa hindi pag-comply dun dahil kukonstruct tayo ng walang building permit. Pagkakaroon tayo ng administrative fine, depende yan kung gaanong kadaming storage yung ginagawa nyo. At bukod doon sa fine, sa administrative fine, dahil nga hindi kayo nag-comply, ay depende sa level ng violation na ginawa nyo. Halimbawa, yung level ng ginawa nyo is talagang medyo matindi, ay magkakaroon pa ng 100% ng building permit fee. Ibig sabihin, yung binabayaran yung building permit sa total ng binabayaran ng building permit, madodoble pa plus yung administrative fine pa sa charge sa inyo. At yun yung maaaring sabihin nyo na papayagan ng ating authority na ma-legalize yung ating mga illegal structure dahil papayagan natin magbayaran yung penalties. Magagastos na tayo, medyo malaki din yan. Halimbawa, ilang floors yun yung pinapatayo yung building. So medyo mahal din yung building permits tayo, madodoble yung babayaran yung building permits plus administrative fine. Ngayon, maaring payagan ng ating na authority, pero ang critical dito ay yung sa part ng person na magsasign ng seal. Ito yung pinaka-critical na dapat i-consider din natin. Dapat din yung magsasign ng seal, dapat pag-aralan niya muna at siguraduhin na okay yung mga pag-perform ng liability at ng responsibility, dahil hindi nga niya nakikita yung paano kinonstruct. Mahirap na isusugal ng isang professionals, halimbawa civil engineer, mahirap isugal ng civil engineer yung kanyang professional license doon sa isang structure dahil lang sa maliit na bayad, sa maliit na professional fee na ibabayad sa kanya. Napakahirap nun kasi you will take yung responsibility, you will take yung liability, iti-take mo ng risk para sa iyong lisensya. Maaari ka matanggalan ng lisensya, ano man yung mangyari dun sa building, dahil nga hindi ka aware kung anong kung gaano ba ka-delikado yung yung building. Pinaka responsible din, malaking liabilities dito yung person na nag-sign and sealed ng plano. Kaya dapat hindi dapat nagsasign ng seal yung isang sa isang proyekto kung hindi tayo mismo yung may hawak ng projects. Pero siguro wala akong alam na engineers na basta isa-sign and seal yun na wala siyang knowledge. Bawa tinayo yung building tapos i-apply ng building permit dahil nga nagkaroon ng violation. Mahirap para sa isang professional na isugal yung kanyang license nang hindi niya alaman lang kung ano bang mixture ng concrete, gaano bang kalaki ng bakal yung ginamit sa mga columns, sa beams, sa slabs. So ano man yung mangyayari dito sa building na ito pag nag-collapse to, ang napakalaki ng responsibilities nung nag-sign na person dito, yung professional engineer. At napakahirap kasi sa isang professional na mag-sign ng seal signature isang project na wala siya talagang personal knowledge. Pero actually talagang bawal yung
magsasign siya ng isang plano nang wala siyang direct knowledge at supervision dito, kasi nga talagang napakadelikado nito. Under sa Article 1723 noong Civil Code, kapag later collapse yung structure, alam niyo ba na yung pumirma, siya yung pinaka-liable? Yun ang sinasabi sa Article 1723 ng Civil Code. Saka, yung halimbawa, nag-construct kayo ng building, nang walang building permit, tapos i-apply nyo ng building permit, hindi na for construction ang tawag doon. As-built na. Kaya nga napakahirap talaga sa isang engineer na sasign mo yung as-built na hindi ikaw yung nag-design. Sasign and sealed mo na ito ay safe and sound, nag-comply sa building code, nag-comply sa requirements ng local government, na hindi mo sigurado kung ito nga ba ang mga ginamit na bakal dito, yung mga mixture ng concrete ay talagang compliance according sa requirements, according dun sa design requirements ng building. Kaya hindi na siya for construction kapag in-apply sa building permit. As built na siya kasi naitayo na eh. Kaya as built na, kaya nga komplikado siya. Napakahirap. Kaya sana kung tatayo tayo ng building, sumunod tayo sa batas, mag-comply tayo sa building code, mag-comply tayo sa regulation ng local government, kung ano yung require ng local government regarding sa building requirements. So mag-comply tayo doon para walang problema. Kung magagaling naman ang kinuha natin at nakakaintindi, ay wala namang magiging problema doon, basta mag-comply lang tayo sa regulation. Actually, bibigyan naman nila tayo ng recommendation. Halimbawa, nag-propose tayo ng design, bibigyan naman nila tayo ng recommendation, ng solution, na bibigyan tayo ng pagkakataon para i-correct yung mga hindi compliance na design na ginawa natin. Okay? Medyo napainit ang ulo dito ni Mayor Vico. Well, sana po ay may natutuhan tayo dito sa ating topic ngayon. Lagi lang po tayo magko-comply para maiwasan yung problema, gastos, saka masisira din po yung pangalan ng ating kumpanya. Halimbawa, contractor tayo. Masisira din po, lalo na quadruple ito. Grabe. Tapos yung officer is compliance engineer. So talagang knowledgeable siya dun sa na bawal talaga na lalo na umabot third story pataas, talagang napakadelikado ng building pagka umangat na siya ng 3 stories. Talagang kailangan siya mag-comply sa engineering requirements. Okay? Maraming salamat po sa panonood nyo at sana ay nagustuhan nyo at may natutunan kayo. Kung hindi pa po kayo subscribe, pakipindot lang po yung subscribe button at paki-like kung meron po kayong at kung ano po yung masasabi nyo kay Mayor Vico sa kanyang action dito sa ginawa niyang pag-usap sa ating contractor, paki-comment nyo rin. Okay, lagi lang po tayo magko-comply at see you po on our next video. God bless you. Bye-bye. Bye!